wonderful introduction. And palakpakan naman natin si Ma'am Beauty, ano? And of course, ang ating napakagaling na speaker na medyo napaluha rin tayo, ano? Ang Coach Juan, Ma'am Beauty, isa kayo sa mga hinahangaan ko dito sa team ng Elite Driven. Alam ko yung mga pinagdaanan nyo, medyo matindi, pero hindi yun naging sagabal para ilaban nyo ang inyong pangarap at inyong dream para matulungan din ang inyong mga partners. Good evening, good afternoon, and good morning sa atin lahat. May tatanong din ako, ano, may mga tanong sila kanina, ako rin magtatanong sa inyo. May posible ba na ang katulad ko na isang senior citizen ay mangarap pa? At kung mangangarap ako, paano? Para yung makatulong pa ako sa ibang tao, makakamit ko ba ito? And by the way, I am Sheila Chico, proud senior citizen na ginagawa itong Santi business for almost 8 years na. Sorry, sandali lang. May admit na. Ang host lang ba ang nakaka-admit? Sorry, sorry. Ayan. Ay. Meron akong ano dito, backup na. Alam niyo naman, mga senior. Medyo when it comes sa technology, okay. Pero hindi siya magiging sagabal sa amin yan ni Ma'am Fioni. Ipakilala ko muna sa inyo ang aking family. Nabanggit kanina ni Ma'am Fioni. Pero I am happily married to Mentor OD. Kasama rin natin ngayon dito sa Sante. He's a CPA by profession at 39 years naging empleyado. Simula ng kanyang working days up to his retirement days, empleyado po siya. And he retired as bank manager from PNB. And we're blessed sa tatlong mapagmahal at matulungin at very supportive na mga anak. And our eldest, Mentor Apple, isa sa mga leader, core leader ng Elite Driven, speaker ng Sante. She's also a CPA like her papa. 9 years din nag-practice ng profession niya as a CPA and nag-resign siya, naging full-time siya dito sa Sante after na-practice niya. Naging part-time siya for 2 years sa Sante at nag-full-time na siya ngayon. And our second na anak, he's a seafarer, Emmanuel. 12 years na rin siya sa barko. He's an officer. And our bunso, since naging busy ako sa Sante, nag-umpisa ako, siya na po nag-take over ng management ng aming hardware. Who is Sheila before Sante? I was born in Calibo, Aklan, raised in a remote place in Masbate. Actually, Masbate is an island, pero sa pinaka-remote pa kami. And doon kami nag-elementary, pero we are blessed to have parents na kahit hindi kami financially well off, mga teachers sila, pero nag-effort talaga sila para mapagtapos kami, 7 mga anak nila. Lahat kami nakapagtapos ng college. I graduated my Bachelor of Science in Civil Engineering sa Iloilo City. Yes, alam niyo yung parents namin, kahit hirap, gumagawa yun ng paraan para maipapag-aral kami sa syudad. Kasi kung sa place lang talaga namin, wala kaming mapasukan doon na school na sa gusto naming kurso. And after graduation, alam mo, nung nag-aaral kami, pangarap lang naming doon, makapagtapos ng pag-aaral at makapunta ng Manila para makakuha ng magandang trabaho. So after graduation, excited na makapagtrabaho, hindi ko na inantay ang 6 months na review. In a month and a half, nag-review ako para gusto ko after the review, magtrabaho na. So the time 6 months pa yung release ng
result ng board exam. Di katulad ngayon, di ba? Pagkuha mo, kuha agad yung resulta. Pero doon, sa panahon namin, ay 6 months pa. Then thankfully naman, take one with this sa aking kurso. So after the review, nag-start na ako mag-apply ng work. Mga more than 2 months, hindi ako matatanggap. Bigla ako na down. Sabi ko, ganito pala. All the while, akala ko dahil nakapag-graduate na ako, maayos yung kurso ko, uh, um, may honor ako. Akala ko ganun lang kadali mag-apply ng trabaho. Hindi pala. So medyo na-depress ako. Minsan tayo ganun din, di ba? Yung gusto natin, hindi agad natin makukuha. Umaatras agad tayo. Di ba? Sa ating dito sa Santi Business. So, kinausap ko yung brother ko. Sabi ko, uwi na lang ako ng Visayas. Magtuturo na lang ako doon. So sabi ng brother ko, nag-aral ka pa ng engineering kung magturo ka na rin lang naman. So to cut the long story short, hindi niya ako binigyan ng pamasahe. Wala akong choice kasi siya ang nagsusuporta sa akin. Nahiya naman ako humingi pa sa parents namin dahil may pinag-aaral din. So nag-stay ako pa rin sa Manila and thankfully, first week of August of 1983, huwag niyo na bilangin yung edad ko. That was 1983, nakapagtrabaho ako and sobrang saya ko. It's my first job at excited ako ma-practice na ang profession ko bilang isang engineer kahit hindi pa ako licensed. But 2 weeks after, na-assassinate si Ninoy Aquino. Alam ko, ilan lang ang makarelate dito. Sa panahon na yon, Ma'am Bioli, and siguro, ewan ko, may kakasabayan pa tayo dito. Alam ko, parang kakaunti lang tayo dito. Sobra rin ako ulit na down. Kasi nakikita namin, ang iniisip ko, mawawalan ulit ako ng trabaho. At ang aming mismo, ang amo namin, nag-worry din noon. Kasi sabi nga nila, baka maraming hindi magpapagawa. So, ayun, August 21 daw, sabi ni Mentor OD, pero hindi ko pa siya kilala that time. So, ayun, awa ng Diyos, sinustain kami ng amo namin kahit na medyo halos wala kaming projects. Tinuloy ang pagpasweldo sa amin until nagkaroon ako ng family. 6 years din ako sa first job. Medyo nahirapan ako, lalo nagkaroon ako ng baby. Kasi ang aking baby ay alaga lang ng yaya. That's Mentor Apple. Mentor Apple, lumaki sa yaya yan. Malayo kasi yung first job ko. So, ang ginagawa ko, maagang alis para hindi malate, tulog pa siya. At since alam mo naman, yung field of engineering, hindi normal na mga empleyado na after 5 o'clock tapos na yung trabaho. Kami, pag merong kailangan pang gawin, lumalagpas kami sa oras. So most of the time, late din ako na uuwi. Late na uuwi, malayo pa yung biyahe. Kaya pagdating ko, tulog din ulit yung bata. So, kumbaga para akong OFW sa sarili kong bansa. Hindi ko na nabibigyan ng time siya. At it pains din sa akin na twice siya na hospital na mismo ako ay hindi pwedeng mag-absent. So, yaya pa rin ang nag-aalaga sa hospital na masakit ng my part. So, nag-decide ako to look for a job na malapit sa amin. At natuwa ako dahil nagkaroon ng chance na mag-apply sa isang maayos na company, AAA company, medyo may position na, at ang kagandahan dito ay 15 minutes away lang sa namin sa bahay. So excited na ako kasi sabi ko after work, makakauwi ako 15 minutes, maipapasyal ko na yung anak ko sa labas. Yun lang ang pangarap ko noon na may liwanag, uwi ako ng bahay, may liwanag pa para maipasyal ko naman si Mentor Apple sa labas. Pero katulad ng kasabihan, great bayad comes great responsibility. Alam niyo kung bakit? Mas matindi. Dahil doon sa isang work ko, nakakauwi pa ako ng gabi. Pero dito sa aking sa aking new job, since siya mga high-rise building na ang sinasalihan namin mga high-rise building na yung mga sinasalihan naming buildings. So kailangan naming tapusin on time yon na minsan hindi na ako nauuwi ng bahay. Tatawag lang ako sa house help namin para hatiran ako ng damit.
Or there are times, uuwi lang ako kinaumagahan, saglit magbibihis, balik ulit ako sa work. So, medyo na ano ako nun, sabi ko, malaki ang kinikita ko, pero mas matindi ito dahil hindi na ako nakakauwi minsan sa gabi. And that time na nag-restart na rin ang construction business ng brother ko, so sabi ko sa kanya, lipat ako sa kanya. Sabi niya, Nini, hindi ko kaya ang sweldo mo. Sabi niya, ganon. Sabi ko okay lang kahit mababa kasi ang importante sa akin mas magkaroon ako ng time sa anak ko at kasi that time ang office niya ay mismo sa compound na tinitirhan namin. And yes, yung experience ko, the last experience ko as an employee, doon ko talaga mas na-enjoy nung nagtrabaho ako sa brother ko kasi ang mga projects niya ay mga construction of mga luxury houses. Yung mga bahay na pangmayaman talaga na nasa mga high-end subdivision. So yes, iba-iba experiences. Alam mo naman kami mga engineers, lalo pag bata ka, the more challenging, the more exciting. So iba-ibang field, malaki kasi ang field ng engineering. So iba-ibang experiences. Pero the best na experience ngayon, yung nag-supervise ako doon sa bahay ng brother ko ng projects ng brother ko dahil doon nabuhay yung pangarap ko na gusto ko mapatira ang aking mga anak hindi lang sa kung anong kaya namin, mas komportable at maayos na tirahan. And after ilang years na nagtrabaho ako sa kanya, mas lalong dumami ang projects niya, more on sa malls. So panggabi ang trabaho, medyo nahihirapan kami maghanap ng suppliers na mag-deliver ng gabi. So nag-usap kami magkapatid, mag-put up kami ng traditional business na hardware at nag-design ako sa kanya construction business. Ako ang nag-manage ng aming first hardware. At ito ay yung sa Mandaluyong. 1996 na-establish yung first hardware namin sa Mandaluyong and 2002 dito naman sa Taytay. And etong nakikita niyo mga faces, familiar faces dahil hindi lang namin sila hardware family, sila din ay mga Sante family namin. Starting Sante, medyo mahirap for me, lalo na at wala akong alam when it comes to technology. And kinausap ko yung si Mentor Apple. That time, she's working, basta nagtatrabaho siya sa isang international hedge fund. At ang sabi ko sa kanya, join ka sa Sante. Sabi niya, Mama, masunurin kasi mga anak ko, ganun yan sila. Mag-join ako sa Sante, parang katulad din sa inyo, Coach Joan, si Mama mo sumunod sa iyo. Baligtad ko yun. Mag-join ako sa Sante, ang bargain sa akin ni Mentor Apple, mag-join ako sa Sante, pero hindi ako makipag-usap sa tao. Susuportahan lang kita online. Yun ang talagang bargain niya sa akin. So, okay na rin sa akin kasi hindi ako marunong when it comes to technology. At yan, mga lakad-lakad namin, kahit na ayaw niyang barap sa tao, pero pagka inimbita, sama ko siya, sama pa rin siya. O, di ba? Ganun ang mga anak natin. And this mentor Chris, naipakilala na kanina ng ating speaker, ang ating team captain, at ito rin siya po ang, kumbaga sa nagbago ng estado ng buhay ko. Alam mo bakit? Siya ang dahilan bakit lola na ako ngayon. Kidding aside, Mentor Chris, hindi niya po ako direct. Siya lang po ang umalalay sa akin kasi ang aking direct sponsor ay sa malayo nagtrabaho. So at first, andito ako sa Sante because of the product talaga. Dahil ang uncle ko from Concepcion, nagpunta rito, nagbakasyon, gumaling ko siya. Laking tulong ng produkto sa kanya. Kaya nang pumunta sa Manila, sabi niya, Nini, ito nakatulong sa akin. Kasi dati, nakaano na siya nakatawag dito, yung catheter na siya, umiihi ng dugo, ang mga poops niya may dugo. So, gumaling siya.
sa pag-take niya ng Sante Barbie. Kaya gumaling siya ng bakasyon dito sa amin at siya yung nagsabi sa akin hanapin mo itong Sante. Gusto ko, sabi niya, ito lang iinumin ko kasi dito ako gumaling. 2 months niya akong kinukulit, ayaw ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako naniniwala sa mga ganitong mga herbal or mga organic products. So, on the 3rd month, that was December, alam mo naman yung mga senior, may mga pension na doble, di ba? 13 months, tsaka pension. Binigyan ako ng pera. So, I have no choice para kundi hanapin itong Sante. And nagpa-member ako, in-explain nila sa akin about the business. Sabi ko, I am here lang para sa produkto at hindi para sa akin, kundi para kay Uncle. Ganun po ako ka-negative ng umpisa dito kay Sante. So, yan, fast forward, naubos yung product ng Uncle ko after 2 months. So, bumalik ako sa Sante. Sabi niya, bili ka na kasi meron ng 50% discount. Bumalik ako to buy. Ang naging problem, hindi ko alam gumawa ng SO. Direct lang ako pumunta ng ng cashier. Although akala ko babayad lang doon. So sinabi sa akin, gawa muna ako ng SO. Punta ako sa computer, hindi naman ako marunong magpindot. Mabuti andoon yung isang leader natin, si Sir Archie, na inano niya ako, kinausap at tinanong kung sino yung upline ko. Sabi ko, hindi ko maalala yung name, pero wala na nga andun sa Kalibo. Alam ko sa Boracay bumalik na. So, hiningi niya yung ID ko at to cut the long story short, nakita niya si Mentor Chris sa labas at tinuro niya, yan ang iyong upline. At ayon, pinakilala niya ako. Si Mentor Chris naman, nag-present agad sa akin ng builders. Nagbilog-bilog. Sabi ko, akala ko tutulungan lang ako nito maggawa ng SO. Bakit Pero deep inside, ayaw ko. Ba't pa ako mag-builder? Nakapag-starter na ako at the same discount lang ang makukuha ko. I have no plans naman na gawin itong negosyo kasi may negosyo ako, may hardware ako. So, wala akong time para gawin ito. Yun ang nasa isip ko. But then, after ng presentation, hinarap ako ni Mentor Chris sa wall. So, hindi ako na-distract. After ng presentation niya, ano nangyari? Nag-upgrade ako ng builder's package. Ganun kagaling yung ating mentor. And si Mentor Chris din ang nag-guide sa akin all throughout. Kung ano man meron ako ngayon, yes, it's a blessing na nabiyayaan ako ng mga katulad ninyo, mga partners na binigay sa akin ni Lord. Pero mas malaking biyaya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng mentor na pinagtiyagaan ako. Kasi ang hirap, di ba? Whether you like it or not, iba na yung mind ng mga ng mga medyo may edad. Ang preparation lang nitong slides ko, ilan-ilan na ito ang gumawa at kanina kinakabahan pa yung bunso ko, hindi umaalis sa tabi ko kasi baka pag nag-umpisa, hindi na. Pero hindi naman yun ang issue eh. 'Di ba? Pag gusto talaga natin ang anumang bagay, yung mga ganyan na mga problema, mga kakulangan natin, mga kahinaan natin, baliwala yan. And from then on talaga, nagiging yes upline ang yung attitude ko. Lahat, pag sinabi ng mentor, may meeting, attend. Drop everything. Ito yung memorable ito sa akin kasi ito yung first event na naatinan namin sa Subic. Nung sinabi ni Mentor Chris na merong event, sino ang attend? Yes, upline, attend ako. At naghakot pa ako. Talagang 3 months, alam ko 3 months pa lang ako nito. At andyan pa ako, sina Mentor Aiza, galing Aklan. Si Marailan yung taga-Aklan dito na kasama namin. At kung you believe, wala pa si Mentor Christian kasi meron siyang presentation yata, kaya hindi siya naka-attend. Pero ang laking tulong ng pagiging yes upline ko, attitude ko. Yes, kailangan natin focus, commitment, sipag. Pero pag maano ka sa yung upline, masunurin ka, iyan din kasi ipapasa mo eh. Hindi mo lang mamamalayan, ganun din, sumusunod din sa iyo yung mga partners mo. Doing Sante business, hindi agad naging supportive si husband ko. The time nag-work pa siya sa bangko, so negative ang tingin niya sa networking. Alam mo naman sila, mga nasa corporate world, mababa ang tingin nila sa ganitong industry.
kasi nga naman, nakita nila sa mga ibang experiences. So, nagko-commute ako, since hindi ako marunong mag-drive, nagko-commute ako, at kami ni Mentor Apple, bit-bit namin ang mga products pag uwi, nagko-commute din kami pa uwi. And I decided na ipunin yung aking income para i-surprise ko si husband sa bakasyon. And this is the Bohol Surprise Escapade. Hindi niya alam na nag-book ako ng bakasyon namin at late ko na sinabi sa kanya nung malapit na kami umalis. At sinabi ko sa kanya, ito ang tawag dito, ang gagastusin natin dito sa travel na ito nanggaling kay Sante, hindi nanggaling kay hardware. And yeah, thankfully, pagbalik namin, hindi ko alam kung dahil sa nag-enjoy siya sa bakasyon or pinulungan siya ng ahas, nasuportahan mo na si Mrs. Pero thankful ako then since na after a year and a half, andun na yung support, pinagdadrive niya na ako. Kahit na hindi pa talaga siya full-fledged kasi hindi pa rin siya nag-attend ng training, pupunta ng office, pero manunood ng sine yan. Hindi yan papasok ng opisina. Pero happy na rin ako doon kasi kahit hindi pa niya ako nabigyan ng full support, yung hindi niya naman ako pinipigilan. Hindi niya naman ako pinipigilan na gawin ang gusto kong gawin. I'm happy dito sa ating Santi business. Alam niyo kung bakit? Hindi pa kami nakapag-travel as a family. Yes, my husband is a manager sa bangko, ako isang engineer na mayroong hardware. Pero bakit hindi kami nakapag-travel? It's not na hindi namin kaya. Kaya lang hindi siya yung priority talaga. Imaginein mo, magsisave kayo, tawag dito ng paunti-unti, then gagastusin lang sa travel, medyo hindi, parang sabi namin, hindi pa siya worth it. But thankfully, doing something na nung una hindi rin ako naniniwala na makapag-travel ako. Kasi sabi ni Apjun, Ate Sheila, dito makapag-travel kayo, makakuha kayo ng gadgets, magandang income, car. Hindi man ako, tawag dito, hindi man ako nagsasabi directly sa kanya na hindi ako naniniwala, pero deep inside, pero alam naman mga mentors natin, di ba? Facial expression mo pa lang, alam na nila na hindi ka naniniwala eh. And sabi sa akin na June, alam mo Ate Sheila, ang pinakamahirap dito sa Sante, ang maniwala. And true enough, yun talaga ang minsan nagiging sagabal sa ating asenso dito. So pag uwi ko, binago ng isip ko, why not? Why not na maniwala ako? Yes, sino ba naman sa umpisa talaga ang maniwala? Na kami nga, engineer, CPA, hindi makapag-travel. Pagkatapos itong isang box ng barley, makakapag-travel. Di ba? Yung parang imposible. But totoo po. And this is my first travel. 2 years ginawa ko yung Sante. Seryoso. Kahit na that time, I'm still managing our hardware. Pero after talaga ng after ng sara ng hardware, attend trainings. At kung meron man ako mga prospects, dala ko sila sa office. At yun ang naging kultura ko. Kaya nagiging na rin yung kultura ng mga partners na dito sa Manila, binibitbit nila sa office ang kanilang mga prospect at madali na i-close. First travel is Hong Kong and year thereafter, sunod-sunod na po ang aking free travel sa Sante. Ang kagandahan on my second after travel ko ng Hong Kong last February, nagbigay ng promo si Sante. Di ba yung season 1 and season 2 na yan? So season 1, na-qualify agad, 6 months. Kaya nakasama ako sa travel sa Hong Kong. And the next travel naman, at the end of the year of 2017, na-qualify din ako for Asian Cruise, two countries, Japan and Taiwan. First ito na travel namin na nakita niyo pa si Mentor Odi dyan. Alam mo bakit? Sobrang memorable ito. Ang asawa ko, napakasipag po, family man, pero never yan nakapag-travel abroad.
Totoo po yan. And is memorable dahil hindi lang siya nakapag-travel abroad, magkasama pa kami. At ang higit sa lahat, libre ito from Sante. And another year, South Korea, ito another memorable experience dahil ang aming dalawang leader, batang leaders from Western Visayas, Mentor Jero, Mentor Aiza, ay kasama na namin. Sobra kaming saya noon kasi sabi nga noon sinasabi sa akin ni Mentor Chris, happy kaming nakapag-travel. Pero iba yung feeling pag kasama mo na yung mga partners mo. And true enough, sobrang saya, sobrang namin na-enjoy ito. And sunod pa, 3 travel pa dapat na libre. But come, tawag dito, COVID time, hindi namin ito na-travel. But sobrang thankful ako sa company natin, napaka-generous, napakabait ng mga board of directors natin. Ang ginawa sa amin noon, since hindi kami nakapag-travel sa Beijing, sa Japan, ang ginawa, binigyan kami ng worth 50,000 products, member price, libre yon. Kapalit ng ang travel na ito. So, Beijing, binigyan kami, and then sa Japan, and itong sa regional actually, hindi ako nakapag-travel because of health protocol. Hindi pa kasi ako nagpabakuna noon eh. So, kaya hindi ako naka-travel. Pero imagine how many countries na in my 8 years doing Sante, ilang countries na dapat ang napunta namin because of Sante. At take note, libre po ito. This is on top of our income. And on the last June 2023, nag-travel din kami libre from Sante. Ito yung pinaka-memorable din. Pangatlong memorable na yan. Ano? You know what? Nakaakyat kami doon sa Sunrise Peak yata ito na 500 steps. Hindi ko akalain na kaya kong akyatin iyon. And kasama namin sa Sir Joey, si Ma'am Karen, ilan na lang kami nakarating sa tuktok. Sobrang taas kasi at sobrang pagod. Pero pagkasama mo pala, no, ay desidido talagang abutin yung yung Rorok at kasama pa ka doon, mapapaano ka rin eh. Baga sa mapapasama ka rin. Pero pag ang kasama ko siguro doon, mga umatras na, baka umatras na rin ako. Ang daming magagandang lugar na pinuntahan namin dito. And thank you, Sante. Dahil because of Sante, talagang marami akong na experience na kahit na sa age ko na ito ay naging pa rin, naging kasi yung nahabol pa rin at my age, nahabol pa rin na kasi siguro kung wala ako sa Sante and my age ko na ito, saan ko kukunin ang pambayad sa travel na yan, di ba? On the partners and to all my business partners, thank you sa inyo. Kung ano man ang na-achieve ko dito sa Sante, it's because of you, my mga partners. Laking factor kayo why andito ngayon ang aking mga achievements, ang mga incentives sa Sante. And this year, nagbigay ulit ng travel season 1 ang company. Ang first ang first na travel season 1 January to June. But since ilan lang kami ang na-qualify, alam ko 20 lang tapos may ibang mag-aantay. So the company decided na tawag dito, isahin na lang yung travel season 1 and season 2. Pero ang kagandahan sa season 2 kasi ang baba na lang ng points. So partners, huwag na natin palampasin ito. 30 points lang, kayang-kaya natin itong habulin. And on top, travel. Ang akala lang natin, libre lang ang travel. Marami po ako na mga tawag dito, high-end na mga gadgets, bags na nakuha din from Sante.
hindi po ito bawas sa komisyon. Binigay ito ng company ng libre. So, Louis Vuitton bag, alam ko, 100 plus yan ang binili sa Paris. Meron akong MacBook Pro, iPad mini, iPad Pro, ang work from home package na mga worth 50,000 binigay ng company para pambili ng gamit sa office. Apple Watch, iPad Pro, iPhone Watch 12 Pro. Marami hindi ko na maraming gadgets na hindi ko na yung hindi ko masyado na nakikilala dahil ang iba binigay ko ito sa aking anak. Thank you, Sante, for all this yung mga gadgets na i-enjoy ko since kung hindi talaga sa kay Sante, hindi mo ako mapapabili nito dahil sobrang mga mahal nito. Last year, na-qualify ako sa gadget. Since nakakuha na ako sa car, nag-decide ako na i-convert ko na lang into tokens. So 11,700 or 200,000 din ito na products kung mabibenta mo. And early this year, before the end ng ating promo, ay mayroon na naman ako na claim na it's gift certificate. So, thank you. Sobrang daming blessing from Sante. At babalikan ko kayo, partners, sa tanong ko kanina. Pwede bang mangarap ang katulad ko na isang senior citizen? Pwede. At dahil age is just a number. So with all this, inopen ko lang yung mind ko nung kinausap ako ni Mentor Chris. Inopen ko lang yung mind ko sa ganda ng opportunity. Ito na ang binigay ng company. So, hindi lang yan, dahil hindi lang ako. Dahil gusto ko rin, mangarap ako kasama rin yung mga partners ko. Ito pa pala, other than sa mga, sa mga incentives, marami rin awards na tanggap. Ang isang senior citizen na katulad ko, top 24, 2020 Sante Philippines, top 26, 2021 Sante Philippines, top 15 as performance bonus awardee. And dahil ko na rin ang 5 million achiever, new millionaire achiever kay Sante. At ito sinabi ko na nangarap lang, binago yung mindset, sineryoso ang Sante. God bless our family ng 3 sasakyan. Nakuha ko yung sasakyan. Same also with Mentor Apple and Mentor OD. At hindi lang yan, dahil partners ko rin, Mentor Venus, and again, our leaders from Western Visayas, nakuha din nila yung kanilang gift card. Mentor Aiza and Mentor Jero. At hindi lang yan, kasi join Sante, nangarap lang ako, hindi ko akalain. Sa pangarap na yon, marami akong naisama. At ang kagandahan, dahil itong ating Sante, ito siya yung magandang opportunity na pwede tayong makatulong. Here in Sante, ang pagtulong kasi hindi yung pagbigay eh. You are teaching them, not just give them a fish, but teach them how to fish. At itong resulta, ito yung mga leaders namin from Western Visayas. Andito sila last February ba? Nag-attend ng ating salvo. And first time na-meet ang iba dyan. So, we are blessed dahil nag-effort ang ating Mentor Chris para humingi ng appointment with our CEO para ma-visit sa kanilang bahay. And that was, sobrang busy si CEO, marami siyang guest, pero pinagbigyan na si Mentor Chris. And Monday yata yon siya pwede. And that time, may ticket na lahat ang ating mga leaders from Western Visayas. Pero nung nalaman nila nag-say yes, si CEO, no questions asked. Lahat na triko.
palakpakan naman natin yung grupo natin, grupo natin from Western Visayas. And sobrang saya nila dahil nakaikot sila hindi lang sa bahay ni CEO, nakakuha ng words of wisdom kay CEO, Mentor John, Mentor Chris, kay Sir Paul, and at the same time, nakapag-visit sa iba-ibang facilities ng ating company. At nauwi rin ako ng April, na-meet ko naman sila doon. And I'm happy and proud of this team. Alam niyo kung bakit? Sila yung unang grupo ko na lumaki talaga nung nag-umpisa ako kay Sunray. And sobra kong na-appreciate, nahanga ako sa mga leaders, especially more Mentor Aiza, my sis Mercy, Mentor Jero, Ma'am Cecil. Wala silang mentors doon. Wala silang upline na tutulong at mag-guide sa kanila doon. Wala silang mentor na iiyakan nila pagka may problema sila. Pero lumaban talaga sila. Tumayo at grabe ang paglaki ng grupo ng Team Western Visayas. And palakpakan ulit natin. I'm so proud of this team. And Team Sheila, hindi lang po sa Philippines, lumaki na rin, nagkaroon na rin mga business partners. Team Qatar, with the leadership of our engineer Jojo. And yes, andito na rin yung aming Team Bicol. And I'm so proud to introduce to you, Ma'am Herminia. Katulad ko rin ito na baby boomer. And tingnan mo, nung umpisa sabi niya, Ma'am, wala naman ako makukuhang leader. Sabi niya, puro lang may sakit at may mga edad. Pero tingnan niyo po ngayon, unti-unti na ron, nakakakuha na siya ng mga leaders na kasama niya to build ng kanyang grupo sa Bicol. And ito rin ang aming Malaysian group with the leadership of Mentor Apple and Coach Ernie, and of course, ang super sipag na leader sa Malaysia, si Ma'am Hani. Team USA, si Team Jewel, kasi may USA sila, may Finland at Manila. And proud ako with this team leader nila dito. Alam niyo kung bakit? Coach Wilmy, our kasambahay for 13 years. Ito yung upline ng grupo namin sa USA, sa Finland. Meron din siya sa UAE. And grabe, sobrang proud ako sa kanya. Laban din yan. Dumaan din sa mga challenges, sa mga trials, lumalaban para sa dalawang anak niya na kanyang pinag-aaral sa college. Sinakripisyo niyang iwanan sa probinsya, nagtrabaho rito sa Manila para lang mapag-aral yung dalawang bata. And Team Japan, congratulations kay Ma'am Roslyn and Ma'am Jet. Ito na yung produkto nyo, ang Team Juan. Grabe, ang dami ng sa Cebu. Ito yung grupo na ang layo nito. Pero nung sinabi ni Coach Juan sa kanyang grupo na darating si Mentor Chris sa Cebu, malayo siya, no? Para nag-effort talaga sila para pumunta ng Cebu City. Nag-spend, alam ko si Coach Juan para sa hotel nila, para sa traveling expenses. Pero ganon kaseryoso si Coach Juan sa Sante business niya. And ngayon, nandito na ang ating team mahiyain. Yun ang sabi namin mahiyain po kami mentor. Sabi ko, sige lang, basta maraming mahiyain, ladami pa rin yan, di ba? Congratulations. At alam niyo bakit partners? Only yesterday, 5 or 8 ba na encode nyo para yon Philippines, new members. And ngayon, alam ko, meron silang 2 global na encode, isang builder at isang starter. Congratulations sa ating Team Bugo and Team Japan. Wow, ito pa yung ating Team Paris France. With the leadership of Coach Rena, yan, mas matindi ang nito, ang hugot lagi pag nagsisharing. Pero
Imagine nyo partners, itong mga partners na kinukwento ko sa inyo, halos hindi ko na po sila mga kilala. At nakakataba ng puso na yung ikaw bilang upline, unaware ka na nagiging inspiration ka rin pala sa kanila, na nakakatulong ka sa kanila, na all the while akala mo lang you're just an ordinary na tao, na hindi ka magaling magsalita. So, hindi mo alam na your life, lalo na ako, senior citizen, ay nagiging ano rin pala ako sa kanila, nagiging inspirasyon. At sabi nga nila, nakakatulong din ako sa kanila. Congratulations sa ating Team Paris. Alam ko, nakaschedule kami. Mag-i-encode dyan ng 6. Hindi ko mamaya or sa Tuesday, 6 na new member, 2 Cyprus, 2 PS Global, and 2 Starter Global. Congratulations, Team Paris. At actually, marami pa, hindi na marami pa akong tawag dito. Marami pang slides, kailangan hindi pwedeng, baka kasi limited lang talaga ang time natin. So, sa mga partners ko, marami pang gusto ko i-share sa inyo for some other time. Thank you sa inyo lahat. At dahil sa inyo, nagiging, kumbaga because of you, nakuha ko yung mga pangarap ko. And I'm hoping and praying someday, kayo rin makuha nyo rin ang mga pangarap niyo. Your retirement will be your longest holiday if only you prepare for it. Partners, retirement is inevitable. Whether we like it or not, magre-retire kayo. At andyan na kami sa posisyon ngayon, sa sitwasyon ngayon ni Ma'am Fiodi. Retired na kami, but thank God, dinala kami sa Sante. Kahit nasa na kami, sa aming twilight years, nasa na kami, sa aming dapit hapon ng buhay, at malaking tulong na andito kami ngayon kay Sante. So, challenge ko sa inyong mga young ones, na andi dito, you are blessed. You're blessed kasi andito na kayo sa Sante, nakilala niyo si Sante, na bata pa kayo. Grab this opportunity. Huwag niyo nang sayangin, huwag niyo nang bitawan ito. Huwag niyo nang daanan yung pinagdaanan namin. Kami ni husband, imagine mo, isang engineer sa CPA ng bangko, 16 years kaming nagre-rent ng tirahan. Imagine that, 16 years. Dahil lumalaki na rin yung family namin eh. So, hindi namin kayang magpagawa ng bahay na gusto namin. Nakalimutan ko na yung pangarap ko na magandang bahay. Kasi busy kami paano mairaos yung pang-araw-araw namin. And thankful, after 16 years, nakapag-loan ang husband ko, nakuha namin yung property namin dito na tinatayuan ng hardware namin. Pero imagine this partner, nung nakuha namin yung property na yun, that was 32 years old. At ang construction materials ay mixed, hindi puro konkreto. So laging inaanay. Ipaayos ko, anay ulit. So at imaginein mo ang liit ng tirahan. So para makatipid kami, ginawa ko kalahati hardware, kalahati tirahan namin. Na to the point, pag may bisita ako, ang aming anak na the time yung pangalawa kong anak, lagi siyang evicted. Nasa sala siya dahil ang room niya, patutulugin ko doon yung aming bisita. Partners, guests, 13 years pa. After 16 years, 13 years, saka namin nakuha ang aming dream house. 29 years, bago kami nakatira sa maayos at komportabling tirahan. Huwag niyo nang daanan ito. Noon wala kaming vehicle employment lang. At syempre ang aming negosyo, hindi naman siya kalakihan. Ang income, napupunta lang sa expenses din. So here in Sante, pwedeng paiksiin po yun. At nakita na natin, marami tayong mentors, marami tayong mga leaders na they are enjoying their life at an early age. Nakakapag-bili na sila ng bahay nila, nakapag-invest na sila, bata pa sila. Kami,
sobrang sobrang late. But then, thankful pa rin ako kay Sante. Better late than never, di ba? So, kung gusto nyo ma-enjoy ang inyong holiday, ang inyong retirement holiday, kailangan paghandaan ninyo. Start now. Huwag na katulad sa amin. At sa lahat ng andi dito, don't stop dreaming. Huwag tayong tumigil mangarap. Minsan, pag dami na natin pinagdaan ng hirap, wala nang pag-asa. Ayoko nang mangarap. Pero, partners, tuloy-tuloy lang tayo. We have this vehicle ang Sante, pero kailangan naman, you have to own your business. Hindi pwedeng si mentor ang magtatrabaho para sa atin. Andiyan ang ating mentor to support us, to help us, pero kailangan trabahuhin natin ito. At sa mga nakuha na ang kanilang pangarap, meron na silang komportabling tirahan, nakapagtapos na ng mga pag-aaral ang mga anak nila, meron na rin silang mga investment at lahat. Meron na silang time freedom, financial freedom. Partners, guests, mangarap din tayo para sa ibang tao. Mangarap din tayo na makatulong tayo. And thank you for this Sante. Kasi ito yung magiging vehicle natin. And for our partners na mga young ones dito, do a favor sa inyong mga parents. Join nyo sila rito sa Sante. Alam nyo bakit? Mag-i-enjoy sila dito. Makikinig lang naman sila ng sharing. Di ba? Ma-inspire sila. Hindi na sila alam mo naman, pagka walang pera, pugnutin, di ba? Pero imaginein mo kung andito, ito kasi nagiging ano na namin ni husband dito parang libangan. So, nag-i-enjoy kami dito. Imagine naman, nag-i-enjoy ka na, nakakatulog ka na, healthy ka pa, and at the same time, may extra income ka pa. Actually, here in Sante, seryosohin lang natin, hindi po extra income lang ang ibibigay na Sante. Extra